Magandang umaga mga Kaligitarians! Welcome back po dito sa ating YouTube channel. Nandito na naman nga po ako si Gandara, ang Kaligitarians po ninyo na maghahatid ng mga latest update and fresh happenings about po sa TVG and the legit Adaricans. So, paisa lang po muna ulit mga ka-OG no, bago po mag-EAT ngayong araw po ng Sabado bago po magsimula ang EAT sa kanila pong mga pasabog at sorpresa ngayong araw sa ating lahat. Pasensya na po sa background natin. Ako wala tayong magagawa. Hindi natin po pwedeng talian ng mga unguso ng mga yan. Charis. Anyway, eto na nga. Bago po natin simulan ng ating balitaan, nais ko po munang i-shoutout at pasalamatan ang ating mga legit subscriber, lalo na yung mga nakikinig ngayon, nakatutok sa ating channel. Maraming salamat sa inyo guys at mabuhay po kayo. So for today's video, narito po sina Miss Jennifer Orbiso. Ayan, magandang umaga sa inyo. Nagpapa-shoutout po siya. Maraming salamat. So ayan na po, Miss Jennifer, shoutout po sa inyo. And Glenda Dianito. Nagpapa-shoutout din po siya sa atin mga ka-OG, no? Isa po akong tagahanga ninyo. Grabe nga naman yun. Sobra naman po akong na-touch. Anyway, shoutout din po dito kay na Sir Loreto Castro. Matagal na po nating subscriber yan. Ronnie Tabada, maraming salamat sa pakikitambay. Miss Elizabeth Tenoria, para mga bago ko lamang po nababasa ang mga comments nyo. No? Anyway, welcome po dito sa ating YouTube channel. And Miss Annie, magandang umaga sa inyo. And Tilda Mateo, magandang umaga, shout out po sa inyo. And sa mga hindi po natin nabanggit ngayong araw, pasensya na guys, sabi ko nga no, parami tayo ng parami, and eto nga, meron tayong mga bagong pangalan na nababasa. So bawi na lang po ako siguro next time. Just comment lang po mga guys, kasi malay nyo inyo ng comment yung atin pong ma-screenshot at madaanan para kayo po ay ating ma-shout out. And dito naman po kay Sir Royal Mogol, ayan, maraming salamat sa malawak na pangunawa. Okay lang yun, Miss Gandara, hindi naman kaming mga subscriber mo magsasawang pakinggan ang maganda mong basa. Grabe nga naman. At hindi kami magsasawang panoorin ang mga video reaction mo, lalo na ako hindi magsasawa. Thank you so much po, Sir Roy, and magandang umaga po ulit sa inyo. Samantala ngayong umaga, unahin po natin pag-usapan. Siguro nababasa nyo naman yung atin pong title, no? Hinggil po ito sa +1 ni Atasha. So sinabi na rin po nila Mami Josie and Lola Belen na may +1 para ngayon pong araw bisita ni Tasha. Anyway, nais ko batiin si Tasha ng happy birthday, pati po itong si Andres, ang kanyang kakambal. Happy birthday sa inyo, and sana mag-enjoy kayo ngayong araw sa surprise celebration nyo dito sa EAT and sa likod po ng camera. Malamang po niyan, meron pa ding birthday celebration yan pang pamilya. Samantala, speaking of +1, so marami pong nagsasabi na ito po si Andres. Naku, nakaka-excite guys kapag kayong kambal po ay mapupunta dito sa EAT. Kasi pag si Ellen, malabo guys na si Ellen po maging +1 dahil sana sinabi na po ni Ellen na siya talaga yung pupunta, or binalita na agad ng TVJ na si Ellen po ay darating na dito sa studio, di po ba? Pero hindi, ibig sabihin, a big surprise. Revelation guys, a big revelation para po sa ating lahat. Mamaya, kapag kung sino po ang +1 para sa birthday celebration ni Atasha. Lalong higit hindi naman po pwede ang boyfriend ni Ellen. Kasi darating si Nani Nena, ano nang gagawin nyo ni Kuya Pao? Magdodoble kara na lamang po siya? Grabe nga naman yon. Kapag nangyari na ako magte-trending po sa social media, walang halong biro ang EAT. Pag nagdoble kara itong si Kuya Pao, isang boyfriend ni Ellen, isang Nani. Grabe nga yun. Pero kayang-kaya yun ni Kuya Pao kung sakasakali. Di ba mga ka-OG? Anyway, pag-usapan naman po natin Kaligitarians itong komento ng isa po nating commenter na kung saan, sabi nga po niya, hindi naman daw talagang totoong nilalangaw ang Itbulaga tape.
Kasi 'di ba pinagpipilitan po ng mga Tape Bulaga na hindi daw nilalangaw ang Eat Bulaga, hindi daw po totoo 'yan. Tapos naglalabas po sila ng kantar na totoong number 1 ang Eat Bulaga at walang makakatalo. Grabe nga 'yon. Grabe nga 'yon. Ang tawag dito ang Showtime pag naglabas ng kantar sila daw ang number 1. Tapos itong Eat Bulaga Tape pag sila naglabas ng kantar sila daw ang number 1. Ano, kanya-kanyang labasan ng ratings, kanya-kanyang doktora, charis. Anyway, hindi naman nga daw totoo. Sinang-ayunan naman po ito ng isa nating commenter. Hindi naman daw talaga totoong nilalangaw ang Eat Bulaga Tape dahil ultimo langaw ay ayaw manood sa kanila. Ouch! Ang sakit naman. Parang na broken heart. So, shoutout nga po sa inyo, Sir Cool Eyes. Grabe, napaka-cool naman talaga ng inyong komento. Na di talaga sila nilalangaw dahil pati langaw. Nako, ayaw manood sa Fake Bulaga. Lola, real talk lang. Hehe, grabe, may paano pa. May pahabol pang real talk lang, ultimo langaw, ayaw silang panoorin. Samantala guys, sino-sino po dito ang mga excited na nako 30 minutes na lamang guys. Ako ihahabol ko na lamang po siguro ang upload po na ito. Medyo tinanghali tayo ng gising kasi ano ba namang oras yung last upload natin? Alas 11 na, grabe nga naman. Nasobrahan tayo sa sipag. Sabi nga dito ni Sir Romy Obispo, magandang morning Ma'am Gandara. Yung +1 sa Andres po yun. Siguradong sabog na naman yung mga kalaban ng TVJ. Happy birthday Aling Tasyeng. Yes guys, nako panigurado no, ay magte-trending na naman po ito sa social media. Parang isang araw, kahapon, trending po ang Legit Taricans, ang TVJ, and sigurado ngayon po ay magte-trending na naman yan. Pati po pangalan ni Tasha ay mapapasama po sa trending in the Philippines. So, 'di ba? Basta nasa TVJ ka, mabilis ka lang talagang sisikat at aalagaan ka po ng gusto ng TVJ. At saka pamilya kasi ang turing nila sa isa't isa. Kaya talaga magiging bongga po ito. Ngayon ka-OG, nakaka-excite ka na magsasama-sama po ang mga karakter sa pamilya ni Ellen. Samantala, sabi naman dito ni Edelberto Garcia, nako, sunod yan si Bossing na. Tapos na sa dalawa Yang ginawa ni Ogie para tumaas ang viewers niya. Sabi naman ni Troy de la Cruz, si Ogie na walang magawang mabuti kaya iniwan ni Liza. Samantala, ayon naman sa komento ni Sir Lips for Fernandez, Gandara. Mama Chicken muna ang October 28, depende sa lagay. Naku naman, meron na nga kasing October 30, 31, November 1. Pero bakit yung 28 wala pa rin? Gusto po nila na ipangalandakan na Showtime lang talaga ang number 1 noong October 1, noong October 28? Ganun ba yun? Bakit ayaw pa rin ilabas, no? Ang dami na pong nagko-call out. Sabi pa dito, hindi pa nadadaya, kaya hindi muna nilalabas. Grabing bilis naman ang sagot niyo, Sir Lips for Fernandez, sa tanong ko. Cheers! Samantala, sabi naman po ni Sir Noli De Castro, De Castro tuloy, Noli Del Rosario, ang di malilimutang segment ng babala ng EAT ay mga anak na may mga alagang magulang na hindi nakikilala ang mga anak na ang mga alaga sa kanila dahil sa sakit na pagkalimot ng memorya. So, Alzheimer po ata yun, So, ito po ay sa sa E18 na, sa TV5 na po yun. Nag-trending nga po yan agad-agad. Isang malaking sampal po sa Tape Inc. na napakaganda ng segment na ayaw po nila. Siguro, ganun talaga, ayaw po nila yung may napupulot na aral, yung magandang segment, yung matinong segment. Ang gusto po nila mga kalokohan lang siguro, no? Kaya ganoon. Kasi, puro kalokohan lang din po ang alam nila. Cheers! Sabi naman dito sa komento ni Miss Antea Akbandala, bago ikinasal si Dingdong, naging host din si Marian sa Itbulaga. Binigyan nga noon ng bridal shower si Marian sa Sugod Bahay. Naku, naalala ko po ito. Kaya nga akala natin sasama si Marian sa TVJ, di ba? Pero ganun pa man, ay wala lang siguro ding magawa, naipit sa sitwasyon. And siguro maiintindihan naman ng TVJ. Ang
Ang sarap din kasi manghusga talaga sana ka-OG, no? Kasi wala tayong narinig dito kay Marian na kahit anong sign na mahal, loyal dito sa TVJ. But at the end of the day, nakaka-realize din naman po tayo ng hindi naman natin alam yung sa likod ng camera, kung nag-usap na ba, kung kung personal na lamang, kasi minsan hindi naman kinakailangan i-media na lamang po, i-vulgar media. Mas masarap kapag kagaling sa puso and personal po, lumapit ng personal. Anyway, samantala sabi naman dito sa komento ni Imelda Villanueva, di yan tatanggalin si Zombie, si Tito Sen mismo ang kumuha sa kanya. Nagsabi lang na mekos-mekos, kukunin na agad. Mas okay naman si Zombie kaysa dyan sa mekos-mekos na yan. Grabe nga yun, Collegiate Taricad. So, ito yung naging issue noon. Papalitan na daw si Zombie. Si Mekos na daw pong ipapalit. Pero, ayun nga, at least, di ba guys, kahit pa paano ay nakatungtong naman si Mekos sa EAT, pero bilang guest lang ka-OG. So, kung gawin man po nila itong regular, wala naman pong problema. Wag lang po sanang tatanggalin si Zombie para ipalit po. Kasi parang ang sakit po nun kapag pinalit, yung word na pinalit, ipapalit kay Zombie. Masakit yun para kay Zombie. Hay nako, ganyan talaga ang mga basher guys. Ang galing pong manakit ng damdamin. Wala nang pakialam sa damdamin ng iba. So, sabi naman dito, mas mainam si Zombie. Kumakanta pa mula kay Edelberto Garcia. So, kayo po ba guys, anong inyong masasay hinggil dito? Hanggang dito lang po muna ating update. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.